Sa lahat ng mga pangyayari, pagsubok, digmaan, baha, kamatayan, ano pa man bagay na yan mga kapatid, sa ilalim niyan ay meron kang pag-iisip na nararamdaman sa iyong sarili. Kaya nga, ang sabi niya sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na maipakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako, ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya ay ipamagitan ng sumpa. Ibig sabihin mga kapatid, kung naano natin sa ating prophecy, ito ay mangyayaring mga bagay na ito. Ang kapagitian, pag-asan, ang pag-ibig ng bawat isa, sa bawat isa ay lalamig, ikaw ay pipigatiin, ikaw bibigyan ng any sort na kahirapan sa iyo. Kapag ka ang mga bagay na ito ay hindi mo na pagpasyahan, you will stay in nothing. Kapag ka nagkaroon ka ng pagpapasya, mga kapatid, darating ang iyong pagpili. Darating ang iyong decision, great decision that you have. Sa ilalim ng mga pagsubok at takbo ng pag-iisip, sa ilalim ng iyong ginagalawang lugar. Just remind, mga kapatid, parang mahirap unawain, ako nalilito rin. What? Sino nakakakuha ng sinasabi ko? Sino nakakakuha? Say amen? O kakaunti pa, ulitin ko ulit. Kapag ka ang ating sarili, pamamaraan ng ating pamumuhay na ito, mga kapatid, nagkaroon tayo ng mga suliranin, kalungkutan, kahirapan, deprived sa sarili, anxiety, pag-iiba ng mga pag-iisip, tema sa pamamahay, wala kang contentment. Hindi ka nakukontento. Kung mayroon kang isip sa iyong sarili, lalabas ang iyong pagpapasya. Kapag ka wala kang pagpapasya sa iyong sarili, wala tayong paglago, mga kapatid. You get it? Kaya nga, ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, sa paglalang ng Panginoon Diyos, mayroon siyang plan what will happen to that thing, to the earth that He created, what will happen sa kanyang mga anak kung dumating ang mga bagay na yan. Kaya yan ay mayroong pagpapasya. Yang sumpa, mga kapatid, na narinig mo dyan is not sumpa or curse. It's not a curse. Lumalabas yan, mga kapatid, it is an oath. Ito'y pangako sa iyong sarili na hindi mo kayang maisip kung ano. Kaya nga, ito ay sinasabi sa Philemon 1:14, datapwat kung wala kang pasya, ito ay sulat ni Apostol Pablo. Yes, Apostol Pablo, kay Philemon. At gusto niyang pumunta doon sa lugar ni Philemon sapagkat si Philemon may sarili siyang pananampalataya at pag-ibig kay Jesus, siya ay sinulatan. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro, dapat kung wala kang pasya ay wala akong magagawang anuman. Mga kapatid, wala kang pasya sa iyong sarili, sino man ay walang magagawa sa iyo. Kahit sino, wala. Do you believe? This is application in our life. That we have the reality what the Bible says. Mga kapatid, only particularly the Seventh-day Adventist Church can interpret and give you the meaning to encourage and make you grow. Mga kapatid, nag-aral tayo. Tayo kailangan lumago, lalo na itong bagong tala ang iyong pangalan sa langit, mga kapatid.